Hindi ko rin maintindihan ito, o maaaring totoo na siya mismo ang lumikha nito, ngunit kailangan siyang pilitin ng 4 na island guardian families na ituro ito sa kanila. Ito ay pag-aari ng Marshall Island. Si Benny ay hinahabol ngayon sa Damian Mountain, ngunit dapat ay maayos na siya sa ngayon. Si Benny ay napakatalino, at hindi ito napakadaling mahuli siya sa ngayon. 2 buwan na ang nakalipas, at kahit ang anino ni Benny ay hindi natagpuan, at ang 4 na pangunahing pamilyang tagapagtanggol ng isla ang pumatay din ng ilang likas na eksperto. Pinatay ni Benny ang mga likas na eksperto ng Island Guardian families. Mukhang mas malala ito, kapag nahuli na si Benny, malamang na mapilayan siya o mapatay pa. Well, Lance, baka gusto mong makialam sa bagay na ito. Tanong ni Pinuno. Ngumiti si Lance, kaibigan ko si Benny, may dahilan ba para hindi ako makialam? At saka, kung hindi ako makikialam, si Benny ay mahuhuli at mamamatay ng maaga. Gayon din, tila ikaw ay isang mahalagang tao para kay Benny, maliban na ang 4 na Island Guardian families ay hindi ganoon kadaling pakitunguhan. Sigurado ka bang hindi ka natatakot na magkaroon ng gulo? Ito ay hindi orihinal na nauugnay sa iyo sa anumang paraan. Bagamat alam ko na ikaw ay isang oiliary minister na ngayon sa 40 prinsipe ng North Empire, ang Marshall Island ay hindi pinamamahalaan ng North Empire, at ito ay malayo pa, at ang iyong Panginoon, si Prince Yanyu, ay hindi isang makapangyarihang prinsipe. Sabi ni Pinuno. Ngumiti si Lance, huwag mo nang banggitin ang salitang master. Hindi ka ba isang oiliary minister sa 40 princes? Oh, yes. But he's not my master. Alright, don't worry about those things. I came to Marshall Island for a purpose. Let me ask you, how many memory stones are totally in Marshall Island? Hindi ko alam ang detalye, ang alam ko lang at bukas ito sa publiko ay 3. Ang unang Oblivion City, ang pangalawa, Falling Leaf City, at ang pangatlo, Pale Twilight City. Hindi ko alam kung meron ng iba pa. Ngumiti si Lance, narinig ko na ang Marshall Island ay hindi kasing simple ng alam ng outside world, tama? Ano ang alam natin sa labas, na ang Marshall Island ay mayroong 4 na pamilyang tagapagtanggol at ang Marshall Academy, ngunit may mga nakatagong puwersa. Hindi man lang ibinabalita sa publiko. Oo, ngunit hindi ko alam ang mga detalye, marahil ang 4 na pangunahing pamilya ng tagapag-alaga ng isla ay higit na nakakaalam. Tulad ng alam mo, ang Marshall Island ay maaaring umiral ng nakapag-iisa, hindi ito maaaring kasing simple ng ibabaw. Ang Marshall Island ay isang isla, ngunit hindi ito maliit, at mayroon itong kakaibang memory stone. Kung wala ng mga nakatagong puwersa, ito ay sinalakay ng ilang nakapaligid na imperyo sa ilang minuto. Ang 4 na pangunahing pamilya ng tagapagtanggol ng isla ay maaaring nauugnay sa mga nakatagong puwersa. Unang URLM. May naalala si Lance at nagtanong, Pinuno, ngayon ko lang narinig na sinabi mo sa labas na nagsaselo si Panyon sa pagmamay-ari mo ng Marshall Academy, bakit mo nasabi? Maging pinuno ng Marshall Academy. Ako ay ipinasa din sa akin ng huling henerasyon ng mga lumang pinuno. Ang huling henerasyon ng mga pinuno. Oo. Ang huling henerasyon ng pinuno ay napakatanda niya, 30 taon na ang nakalilipas. Nag-aaral din ako sa Martial Arts Academy, at, sa aking taon, ako ang nanalo sa freshman competition, at pagkatapos unti-unti akong lumaki. Dahil wala akong family background, kaya pagka-graduate ko sa 4th grade, nanatili ako sa Martial Arts Academy bilang isang guro, pagkatapos bilang vice president, at biglang isang araw, sinabi ng matandang presidente sa akin na gusto niyang ipasa sa akin ang posisyon bilang presidente. Kaya ako naging pinuno ng Marshall Forest Academy. Ang swerte mo talaga, na makapili ka rin ng isang pinuno na ganito. Hindi nakakagulat na si Panyon ay nagseselos sa iyo. Nga pala, ang matandang pinuno na iyon, makapangyarihan ba siya? Tanong ni Lance. Ewan ko dyan. It's definitely an existence beyond innate anyway. After the old Pinuno passed the position of Pinuno to me, I haven't seen him again, and I've managed the Marshall Forest Academy with fear and trepidation.
Sa lahat ng mga taon na ito, naisip ko na ang isang pinuno na may napakahina kong lakas ay hindi papayag na malapastangin ang Marshall Forest Academy. Sa kabutihang palad, walang nang-ahas na hawakan ang Marshall Forest Academy, o sa halip, walang nang-ahas na kumilos ng padalos-dalos sa Marshall Island. Well, sige, alis na ako. Tandaan mo, ang ibibigay ko sa iyo ay dapat na ilihim, ang pagbubunyag ay haantong sa iyong kamatayan. Naiintindihan ko. Maingat na tumango ang pinuno. Umalis si Lance sa opisina ng pinuno's office. Naalala ni Lance si Brenda na tiyak na nasa Martial Arts Academy. Agad na pumunta si Lance sa Poison Arts Department ng Martial Arts Academy. Nandito ba si Brenda? Dumating si Lance sa dating silid-aralan ni Brenda. Brenda, may naghahanap sa iyo. Hindi nagtagal, lumabas si Brenda at laking gulat niya nang makita niyang si Lance iyon, ngunit hindi siya kumibo, bahagyang tumango at sinabing, nandito ka na. Oh! Walang magawang ngumiti si Lance, ngunit oo, hindi niya kasintahan si Brenda, kaya natural na hindi siya masasabik na makita si Lance gaya nina Elsa at Bella. May gusto ka bang makita ako? Tanong ni Brenda. Halos magalit si Lance sa kanya, matagal na siyang hindi nakikita ni Lance, puntahan siya, ngunit talagang nagtanong kung may mali. Between us, ganito ba kababaw ang feelings natin? Ang tagal na kitang hindi nakikita, kailangan bang may dumating at makita ka? Sabi ni Lance. Oh! Minaliit ni Brenda ang tunog ng oh. Kalimutan mo na, wala talaga akong mahanap na topic sa iyo, dahil medyo magaling ka na ngayon, in terms of poison arts, dapat mabilis kang umusad, ilang poison masters ka na ngayon. Sinabi ni Brenda nang walang pag-aalinlangan, 9 pins. 9 pins lang naman. Sinabi ni Lance na siyam na baitang lamang ito, ngunit walang ekspresyon si Brenda. Haha, medyo malakas ang 9 grades, total bata ka pa naman, 19 years old pa lang. Nakatingin lang si Brenda kay Lance nang walang sinasabi, hindi dahil wala siyang sinabi, ngunit hindi niya alam kung ano ang dapat pag-usapan. Inilabas ni Lance ang isang daw mula sa kanyang katawan, narito ang isang bagay na mahalaga, huwag mo akong tanungin kung ano ito, kasalukuyan kang umiinom ng isang kapsula sa isang araw, kapag ang epekto ay unti-unting nawawala sa susunod na yugto, pagkatapos ay dahan-daang taasan ang dosis, kung kunin mo lahat, tapos hanapin mo ulit ako. Ano ito? Sinabi ko sa iyo na huwag magtanong, tandaan lamang, mayroong isang merkado para sa kahit isa sa mga bagay na ito, at ang pag-uusap tungkol dito ay isang recipe ng kamatayan, tandaan, kahit na ang iyong pamilya ay hindi maaaring makipag-usap tungkol dito. Salamat. Kinuha ito ni Brenda, hindi gaanong sinabi ni Lance sa kanya, si Brenda ay talagang hindi isang taong mahilig magsalita ng walang kaparerekon. Sige, alis muna ako, magsipag ka pa. Pagkatalikod ni Lance, biglang sinabi ni Brenda, nga pala, engaged na ako para magpakasal. Ah, engaged ka na naman. Oo, kasal ng pamilya. Nice, congratulations, ibunyag mo kung alin ang mas malakas at gwapo. Ngumiti si Lance. Sinabi ni Brenda, isang saya ng isang makaharing pamilya, na tinatawag na Song Shi Chang. Pamilya ng Song Wang, ah. Tumango si Lance, may naalala rin si Lance, nang sumali siya sa Young Healer Competition, kasama sa nangungunang tatlo, may isang batang babae na nagngangalang Song Danying, na nakita kung gaano kalakas ang mga kakayahan ni Lance sa pagpapagaling at labis na humanga sa kanila, sinabi niya kay Lance na gusto niyang pakasalan si Lance at sinabi na ang kanyang pamilya ay isang maharlikang pamilya. Sa kasamaang palad, direktang tinanggihan ito ni Lance. Danying. 782. Congratulations, may bago kang fiancé. Salamat. Ano ang lakas nitong tinatawag na Song Shi Chang? Tanong ni Lance. I'm not sure. The family booked me. It should also be an imperial talent that would marry with my family. I'm sure it's not something very outstanding, or else the preferred target would definitely be a princess or something. Ay, saka may pasok ka, alis muna ako. Walang magawa si Lance at umalis. Medyo nadismaya ang mga mata ni Brenda, hindi niya alam kung bakit kailangan niyang sabihin kay Lance,
At pagkatapos sabihin kay Lance, hindi gaanong nag-react si Lance at tila talagang bumati sa kanya, kaya medyo nadismaya si Brenda. Bumalik si Lance sa kanyang dating kaibigan na si Xavier, at kay Jimboy, at nakipag-chat sa kanilang dalawa ng hiwalay, ngunit hindi binigyan ni Lance si Xavier Jimboy ng Shockson sa ngayon. Hindi basta-basta maibibigay ito ni Lance sa isang taong nakikita, dapat niya itong paginhawahin at maging tunay na tao niya, kung hindi ay manghihingi lang ng gulo si Lance, at kung magkalat na ang Lance ay may napakaraming punong bakal. Puso sa kanya, natatakot ako na ito ay walang kapantay na problema. Nang matapos ito, saka lang lumipad si Lance sa World Village, handang pumasok sa Memory Stone at pag-aralan ang healing technique. Kung gusto ni Lance na makapasok sa isang antas sa kanyang healing arts, kailangan niyang pumasok sa Memory Stone para makahanap ng pagkakataong gawin ito muli. Sino ito? Biglang lumitaw ang isang matandang lalaki at pinigilan si Lance. Ang matandang ito ay parang punong nayon ng baguhang nayon, puti rin ang buhok at hindi maarak ang lakas. Siyempre, ang hindi maarak, ay para sa dating Lance, sa kasalukuyang Lance, medyo katawa-tawa na pag-usapan muli ang hindi maarak. Buzz! Hinugot ni Lance ang mabigat na espada sa kanyang likod at itinaas ito sa kanyang kamay at sinabing, alam kong ikaw ang pinuno ng World Village, malinaw kong sinasabi sa iyo na kailangan kong pumasok sa Memory Stone. Kung gusto mo akong pigilan, mas mabuti pa ito kaysa sa espadang nasa kamay ko. Malinaw na sinabi ni Lance sa matandang ito. Hahaha, naalala pa kita? Estudyante ka ng Martial Academy, ang pangalan mo ay Lance, matagal ka nang hindi nakakapunta dito. Tumawa ang matandang punong nayon. Oo, hindi ko inaasahan na maaalala kita. Lance, ikaw talaga ay isang henyo, narating mo na ang tuktok ng innate great perfection sa loob lamang ng maikling panahon, ito ay katumbas ng paghakbang sa Unity Realm na may kalahating paa, kahangahangang. Sabi ni Lolo ng punong nayon. Sige, putulin na natin ang mga walang kwentang salita, sabihin mo lang kung pinipigilan mo ako. Lance, wala kang kalaban-laban para sa akin, bumalik ka, hindi pa dumarating ang araw na bukas ang World Village sa Martial Arts Academy, pero malapit na, 10 araw na lang, bukas na ang World Village. Sa mga estudyante ng Martial Arts Academy, sa oras na iyon, bibigyan ko kayo ng mukha, 3 memory stones, papasukin ko kayo kung alin man ang gusto ninyo. This is considered my little support for the geniuses. Bahagyang umangat ang mga sulok ng bibig ni Lance, ang matandang ito ay dating hindi maarak, ngunit ngayon, siya ay isang maagang Unification Realm na pangalawang layer. Ito ay ganap na madali para kay Lance na talunin, maliban kung siya ay isang henyo din na lumaban sa butil kasama si Lance, ngunit halatang matanda na siya at sa unang bahagi ng Unification Realm na pangalawang layer, hindi siya maaaring maging isang henyo. Sinabi ni Lance, paano kung kailangan kong pumasok? Lance, huwag mong hamanin ang aking pasensya, ako ang may pananagutan sa pagbabantay sa nayon ng mundo, ang hindi pagpayag sa pagpasok ay hindi pagpapahintulot sa pagpasok, huwag kang maging mayabang sa harap ko, bagamat alam kong tiyak na malalampasan mo ako sa hinaharap, kaya hindi mo ako inilagay sa iyong mga mata, ngunit sa sandaling ito, mas malakas ako kaysa sa iyo, gagawin mo ang anumang sasabihin ko. Medyo nabawasan ang mukha ng matanda. Ngumiti si Lance, Senior, huwag kang magalit, ipinapakita ko lang ang aking determinasyon na pumasok, hindi ko sinusubukang pahirapan ang mga bagay para sa iyo. Tapos siguradong papasok ka. Tama. Well, kung matatalo mo ako, papapasukin kita. Yan ang sinabi mo. Ngumuso ang matanda, sa kanyang puso, medyo hinamak niya si Lance, pinasinungalingan ang kanyang pagmamataas at walang kamalayan sa sarili. Buzz! Hinampis ni Lance ang kanyang espada, ang espada ni Lance ay walang anumang galaw, ito ang pinakasimple at pinakadalisay na espada. Gayunpaman, ang matanda ay kasing takot sa Mount Tarzan. Wow! Nabigo ang matanda na mahuli ang kilos ni Lance, at ang buong katawan nito ay umatras ng 10-10 metro sa pagkatalo, umasa sa isang malaking puno bago huminto. Paf! Nang huminto ang matanda, naramdaman niya ang isang bibig ng dugo na namumuo sa kanyang dibdib at bumulwak.
Lumapit si Lance at nagtanong, "Senyor, okay ka lang, wala akong ginawang mabigat." Hahaha, Lance, hindi ka tumama. Habang ako ay malubhang nasugatan, sinasabi mo ba sa akin na ako ay mahina lang? Nagkamali si Senyor. Lance, count you out? Hindi kita napigil ang pumasok sa World Village, ang nag-iisang estudyanteng hindi ko napigilan sa paglipas ng mga taon. What realm are you in anyway? Are you hiding the realm? Sinabi ni Lance, masyadong maraming iniisip si Senior, wala akong nakatagong kaharian, ang aking kaharian ay ang rurok ng innate great perfection. Kung gayon bakit napakalakas mo? Weng! Itinaas ni Lance ang mabigat na espada sa kanyang kamay at sinabing, alam ba ng Senior kung ano ang tawag sa aking espada? Ano ang tinatawag? Ang Dragon Spirit, ito ay tumitimbang ng 16,000 libra. Ano? Nagbago ang mukha ng matanda. Ibinalik ni Lance ang mabibigat na espada sa kanyang likod, sa kabutihang palad, si Master Palmore ay gumawa ng isang espesyal na buckle sa likod para kay Lance, kung hindi ito mabuhat ni Lance sa kanyang mga balikat, dahil walang lubad na maaaring humila ng ganoon kabigat na espada. Pababa. 16,000 pounds. Ang puso ng matanda ay natakot habang nakatingin kay Lance. Senior, pwede na ba akong pumasok sa World Village? Tanong ni Lance Damon. Pwede kitang pasukin, pero walang kwenta kung pumasok ka doon. Bakit magiging walang kwenta? Paano mo ipasok ang memory stone nang hindi ito ina-activate? Kailangan pang i-activate ang memory stone. Narinig ito ni Lance sa unang pagkakataon. Kalokohan, may isang uri ng bato na tinatawag na Thunderstone. Ang Thunderstone ay isang bato na tinamaan ng kidlat sa loob ng 10 at 100 taon. Ang ganitong uri ng Thunderstone, na may malakas na kapangyarihan ng kidlat, ito ang pinagmumula ng enerhiya na nagpapagana ng memorya. Bato, at ito ang pinakamababang antas ng enerhiya, matagal na ang nakalipas, ang bagay na nagpapagana sa memory stone ay isang bagay na mas mataas. Ito ay isang bagay na nasa mga talaan, at hindi na ako sigurado. Ngayon kailangan mong ipasok ang memory stone, dapat nasa iyo ang Thunderstone. Tanong ni Lance, wala kang Thunderstone. Kung wala sa iyo ang Thunderstone, paano mo nabuksan ang memory stone? Oo, nasa akin nga ang batong kulog, ngunit ako ang namamahala sa batong kulog, hindi ko ito maibibigay sa iyo. At saka, ang batong alaala ay mabubuksan sa loob ng 10 araw, kaya kung papasukin kita ngayon, ano ang gusto mong buksan ko sa loob ng 10 araw? Kung ganoon ay 10 araw lang ako papasok. Hindi, kung gusto mo talagang pumasok sa memory stone, pwede kitang ipakilala sa isang tao. WHO. Ang matandang presidente ng Martial Arts Academy. 783. Ang matandang pinuno. Nalaman lang ni Lance ang karakter ng matandang pinuno mula sa pinuno, ngunit hindi niya inaasahan na makikilala siya ng ganoon kaga. May Thunderstones ang matandang pinuno doon. No, the old pinuno manage another one, the memory stone that is not open to the public. You're such a genius, you find your old pinuno, he should let you in. Sige, salamat. Nako, sumama ka sa akin. Ang punong nayo ng Heavenly Village, walang magawang pimunuan si Lance sa isang tiyak na lugar, mabilis na lumipad, ngunit si Lance ay nakakasabay pa rin. Sa pagdaan niya sa Novus Village, biglang lumipad ang punong nayo ng Novus Village at humarang sa kanya, tumatawa, Jean Dawist, saan ka pupunta, dumadaan sa lugar ko, bakit hindi ka bumaba at kumusta? Ang matandang lalaki ng Heavenly Village ay hindi nagkaroon ng magandang kapalaran na sabihin, Old Lin, huwag mo akong harangan, mayroon akong isang bagay. Nakita ng punong nayo ng Novus Village si Lance at ngumiti, Lance. Bakit ka nakikipag-hangout sa mga jindo na nayon sa mundo? Kilalanin ng matataas na punong nayon. Nagbigay pugay si Lance sa punong nayon ng baguhang nayon, na nasa ikalawang antas din ng Early Unity Realm. Dahil dito, matatalo din siya ni Lance sa isang galaw.
Ang punong nayon ng Novice Village ay hindi na tumingin kay Lance, ngunit sinabi sa punong nayon ng World Village, dahil nalampasan mo na ang aking lugar, bumaba ka at makipaglaro sa akin ng dalawang laro, o hindi ka pinapayagang umalis. Matandang Lin, wala akong problema dito, ngunit natatakot akong hindi papayag itong si Lance. Bumalik ang punong nayon ng Changxia Village kay Lance at sinabing, Lance, huwag sabihin mong hindi kita binalaan, tatagal ng kahit 3 araw at 3 gabi para sa akin at ni Old Lin ang pumatay ng isang laro ng chess, kung papatayin natin ang ilang mga laro, natatakot ako na tatagal ito ng 10 araw. Sinabi ng punong nayon ng baguhang nayon, Jin Daofo, hindi madaling pumunta rito, samahan mo akong maglaro ng 2 laro ay mamamatay si Lance ay isang maliit na bata, ano ang pakialam mo sa kanyang ginagawa, isantibi mo muna ito. Abalang sinabi ni Lance, pasensya na, Senior, may urgent akong negosyo, umaasa pa rin akong gagawa ng paraan si Senior. Lance, wala akong pakialam kung ano ang gusto mong hanapin Jin Daofo, tumabi ka muna, gusto kong pumatay ng ilang laro ng chess kasama si Jin Daofo, ano ang mas mahalaga sa iyo kaysa sa pagpatay ko ng ilang laro kasama siya? Bilisan mo at umatras. Si Lance, na nagtatanggal pa rin ng kanyang mabigat na espada, ay nagsabi, paano kung hindi? Naramdaman ni Lance na dahil mayroon siyang lakas, hindi siya nag-abala na makipag-usap sa kanila ng walang kaparerekon, kaya gamitin natin ang lakas para sa lahat. Lance, hinugot mo talaga ang iyong espada sa matandang lalaki. Medyo nagalit ang punong nayon ng Novice Village. Senior Village Chief, nakakainis talaga ngayon, please hayaan mo na ako at ang Village Chief ng World Village na umalis, kung hindi mo ako pinayagang umalis, magsalita ka gamit ang iyong espada. Malakas na sabi ni Lance. Magaling na mayabang na brat, hindi man lang tinitingnan kung gaano ka karaming mga pusa, sa pag-iisip na ikaw ay isang henyo, umaasa ka sa iyong talento, hayaan mo akong sabihin sa iyo, ako, si Levi, ay nasa Novice Village para sa gayon. Maraming taon, anong klaseng henyo ang hindi ko nakita? Dahil masyado kang nambobuli at hindi marunong rumspeto sa mga nakatatanda mo, bibigyan kita ng leksyon. Sinabi ni Lance, hindi sa hindi ko iginagalang ang nakatatanda, hindi lang ako sineseryoso ng senior, at kung hindi ko bubunot ang aking espada, hindi mo ako bibitawan. Kung kailangan kong pumatay ng ilan. Mga laro ng chess, hindi man lang isa sa alang-alang ni senior ang aking mga pakiusap, kaya't bubunutin ko na lamang ang aking espada. Pagkatapos, ibagsak ang lahat ng iyong pagpapanggap at gamitin ang iyong lakas, kung talagang may kakayahan kang iwan ako, si Lance, ay sapat na upang maghain sa iyo ng tsaa sa gilid habang pinapatay mo ang chess. Good arrogant brat, ang tagal na rin nung huli kitang nakita, akala mo lumakas ang lakas mo, nag-umpisa ka ng maging masungit na wala kang pakialam sa punong nayon ng baguhan kong nayon, well. Kung gayon gusto kong makita kung ano ang kaya mo, ang katutubong dakilang kasakdalan. Pagkatapos sabihin iyon, biglang itinaas ng punong nayon ng baguhang nayon ang kanyang kamay. Ang tungkod sa gitna ay nabasag patungo kay Lance, kahit na ito ay mukhang isang laban ng isang bata, isang bagsak, ngunit, dahil nasa gitna ng puyaw ng tubig, alam lamang ni Lance na ang kanyang casual na bagsak ay napakalakas, si Lance ay hindi makalaban sa 1,000,000 paraan kung hindi siya gagawa ng counterattack. Pinunasan ng Dragon Soul Heavy Sword ni Lance. Buzz! Umalangaw-ngaw ang hangin kasabay ng hagong na tunog. Bang! Ang punong nayon ng Novice Village ay lumipad palayo sa isang iglap, ganap na hindi napigilan ang mababang strike ni Lance. Natulala ang punong nayon ng Novice Village, naramdaman na lang niya na matangkad siya sa harap ni Lance, ngunit sa sandaling ito, tumingin siya kay Lance at naramdaman niyang mas matangkad si Lance kaysa sa kanya. Nakita ng punong nayon ng Changxia Village si Levi na tinalo ni Lance sa isang galaw at tumawa, pakiramdam na higit na balanse sa psikolohikal, siya at si Levi ay natalo ni Lance sa isang galaw, at walang sino man ang mas mahusay kaysa sa sino pa. Sabi ni Lance, Senior, pwede na ba tayo? Lance, ikaw. Senior, kung hindi ka kumbinsido, bumalik ka,
Sa totoo lang, pinigilan ko lang ang lakas ko, kung hindi, natatakot ako na baka hindi makatayo at makapagsalita si Senior. Ang punong nayo ng Novice Village ay hindi masyadong natuwa sa mga salita ni Lance, ngunit ito ang dahilan kung bakit hindi siya nakasagot, gaya ng inaasahan, ang paggamit ng lakas upang magsalita ay ang pinakamadaling paraan upang mahawakan ito. Ang punong nayo ng Novice Village ay tumango at sinabing, well, kung ganoon, makakapatay na lang tayo ng ilang laro kasama si Jindalf sa ibang araw. Salamat Senior sa pagpapalam sa akin. Lumipad pasulong si Lance. Ngumiti si Jindawist kay Levi at sinabing, matandang Lin, huwag kang malumbay, tinalikuran din ako niya, wala sa amin ang mas mahusay kaysa sa isa, wala sa amin ang katugma ni Lance, ang batang ito ay pervert talaga, samahan na lang natin siya, dadalhin ko siya ngayon sa matandang pinuno. Pupunta rin ako. Hoy, gusto mo pang pumunta? Lumipad si Lance ng halos 2 oras, kasama ang 2 matandang punong nayon, at sa wakas ay nakarating sa isang tahimik na lambak, na malayo na sa Marshall Academy, at dapat na pumunta sa gitnang bahagi ng Marshall Island. Anong mga tao? Noon lang, isang lalaking nakadamit bilang disipulo ang lumitaw sa pasukan ng lambak, hamarang sa 3 Lance. Ang pinuno ng nayon ng Changxia Village, si Jin Daofo, ay abala sa pagtawa, munting bata, hindi mo ba ako nakikilala? Sina Tio Jin at Uncle Levi, ang aking alagad ay nagbibigay galang sa 2 tiyuhin. Sige, huwag kang masungit, nasaan ang amo mo? Master ang kanyang matanda ay nasa lambak. Dali na dalhin mo kami sa loob para hanapin siya. To Master please. Pinalaki ni Lance ang batang ito na tinatawag na little child, mga 15 taong gulang, kahit na siya ay bata pa, ngunit ang kanyang kaharian ay medyo malakas, talagang naabot niya ang Hautian Great Perfection sa 15, ito ay napakalakas, maging ang nakaraang buhay ni Lance, hindi pa niya, naabot ang Hautian Great Perfection sa 15. Siyempre, hindi masasabi na ang batang ito ay mas makapangyarihan kaysa kay Lance, ang ilang mga tao ay napakatalino sa mga unang yugto, ngunit hindi sa mga huling yugto. Tulad ng pagiging napakahusay sa pagbabasa sa elementarya ay hindi nangangahulugan na ang isa ay mahusay din sa junior high school. Sandali lang. Sa sandaling ito, ang maliit na bata ay tumingin kay Lance at sinabing, ayaw ni Master na pumasok ang mga tagalabas, sino ito? Sinabi ni Jin Dawist ng Heavenly Village, anak, dinala ko siya para magbigay galang sa iyong Panginoon, pasukin mo rin siya. O sige pasok ka na. 784. Pasok sa lambak ang 3 tauhan ni Lance. Sa sandaling ito, sa tuktok ng isang bangin sa loob ng lambak, isang batang babae ang nagsasanay ng kanyang espada. Sinabi ni Levi ng Novice Village, munting bata, iyan ba ang bagong disipulo ng iyong amo? Balik kay Uncle Levi, oo, little sister ko siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, nabigla si Lance. Sarahan. Tama, ang babaeng nagsasanay ng espada sa bangin ay si Sarah. Talagang hindi inaasahan ni Lance na makikita si Sarahan dito, bago sinabi ni Elsa na si Sarah ay kinuha ng isang malakas na lalaki, ngunit siya pala ay kinuha ng matandang presidente ng Martial Arts Academy. Ang tumawag sa maliit na bata ay huminto at sumigaw kay Sarah, Sister Han, Uncle Levi at Uncle Jin ay nandito, kaya bakit hindi ka pumunta at magbigay ng respeto sa 2 tiyuhin? Nang marinig ni Sarah ang sigaw, agad siyang tumigil sa pagsasanay ng kanyang espada at tumingin sa direksyong ito, nagulat si Sarah, nanginginig ng husto ang kanyang katawan, at hindi kapani-paniwalang nakita niya si Lance. Agad na binaliwala ni Sarah ang lahat, inihagis ang kanyang espada at lumipad patungo sa gilid na ito. Humalaklak ang punong nayon ng Novice Village, ang bagong alagad ng matandang pinuno brother, anong ugali, nang marinig niyang paparating na kami, inihagis niya ang kanyang espada at tumakbo. Natawa din si Jin Daofo, ang village head ng Changxia Village, oo, wala na talagang maraming bata na magalang sa panahon ngayon, gusto ko ang batang ito, hahaha. Lumipad si Sarah, ngunit dumaan ito sa harap ng 2 punong nayon. Og!
Biglang walang ngiti ang tumatawa na dalawang matandang lalaki, nakita ko lang si Sarah na hindi tumitingin sa kanila, diretsong tumalon sa mga bisig ni Lance. Kuya Lance. Sigaw ni Sarah. Ang matandang lalaki mula sa Heavenly Village ay bumantong hininga, nasayang ang pagpapahayag. Tama, bihira na ang makakita ng bata na napakasama ng ugali ngayon. Sarah, nandito ka pa pala. Gulat na sabi ni Lance. Kuya Lance, hindi ka ba nandito para hanapin ako? Well, hindi. Hindi ko alam na nandito ka. By the way, hindi ka ba nagpunta sa Star Ocean Academy? Nagbabalik na ang Star Ocean Academy. Wow! Kuya Lance, nakabalik ka na sa pag-aaral mo, kaya dapat malakas ka na sa katutubo ngayon la. Sige. Ubo. Sa sandaling iyon, ilang beses umubo ang maliit na bata, na para bang may gustong ipaalala kay Meng. Ubo. Umubo pa ang maliit na bata. Sa kasamaang palad, ang puso ni Sarah ay nasa Lance sa sandaling ito, at ni hindi niya narinig ang pag-ubo nito. Atehan, babalik na ang mahaba mong kapatid na puti. Hindi ito narinig ni Sarah, ngunit narinig ni Lance, at nagtanong, Sarah, sino si elder brother Changbay? Naku, isa lang sa mga kuya. Isang napakahalaga sa mga nakatatandang kapatid na lalaki. Nakita ni Lance ang maliit na batang ito na nagpaalala ng ganito, at nagtaka kung si Sarah ay umiibig sa isang mahabang nakatatandang kapatid na lalaki, kung hindi, bakit kailangan niyang paalalahanan ang mahabang puting nakatatandang kapatid na dumating. Pabalik. Tumingin si Sarah kay Lance na nagtataka at sinabing, hindi, isang napaka-ordinaryong senior na kapatid isang napaka-ordinaryong senior na kapatid Tumingin si Lance sa maliit na bata, sa sandaling ito, medyo malungkot ang mukha ng batang iyon at sinabing, Sister Han, paano mo masasabi iyan, gaano kalaki ang mayroon si senior brother Changbay? Inalagaan ka, hindi mo malalaman, how dare you say that he's just a very ordinary senior brother. If senior brother Changbay hear about it, I'm afraid he'll be very disappointed. Nagpout si Sarah, isa lang itong napaka-ordinaryong senior na kapatid, katulad mo rin siya. Nakaramdam din si Sarah ng hinanakit, mali ba ang sinabi niya? Maaaring hindi maintindihan ni Sarah, ngunit naiintindihan ni Lance. Intindihin, ang nakakatandang kapatid na si Changbay na iyon, ay tiyak na nagustuhan si Sarah, at lahat ng iba pang mga nakatatandang kapatid na lalaki ang nakakaalam tungkol dito, tanging si Sarah lamang ang malamang na hindi pa nakakaalam ng anuman, at tinatrato lamang siya bilang isang ordinaryong nakatatandang kapatid. Sa sandaling ito, isang matandang lalaki ang biglang lumitaw sa himpapawid. Older Jean? Old Lin? You guys are here. Sabi ng matandang iyon. Haha, kuya, bago ka palang disipulo, hindi ka talaga marunong maging magalang. Sabi ng punong nayon ng baguhang nayon. Tumingin ang matanda kina Sarah at Lance, hawak-hawak pa rin ni Sarah si Lance sa sandaling iyon, hindi napigilan ng matanda na sabihin, Sarah, hindi pa ba sapat ang hawak mo sa kanya? Hindi mo nakita si Tio Shifu dito. Daw, guro, ito ang sinabi ko sa iyo, Lance. Si Lance ay abalang nagbigay galang, Senior Lance, magbigay ng respeto kay Old Pinuno Senior. Ang matandang pinuno na ito, si Lance ay hindi nang ahas na maging bastos, dahil siya ay nasa huling yugto ng Unity Realm. Ikaw si Lance. Narinig ko ang tungkol sa iyo at narinig ko na ikaw ang unang araw na henyo sa kasaysayan ng Martial Academy, ngayon ay tila napakabata mo upang maabot ang tugatog ng likas na pagiging perpekto, mayroon kang kakayahan. Para maging first day genius. Sobrang flattered si Senior Pinuno. Sige, ano ang nagdadala sa iyo sa aking lugar? Wala akong tinatago kay Senior, gusto kong pumasok sa Memory Stone, may importante ako. Ang Memory Stone ay hindi mo pwedeng ipasok dahil lang sa sinabi mo, tsaka ang Memory Stone ko dito ay hindi bukas para sa mga tagalabas, tsaka ang Memory Stone lang ang pinamamahalaan ko dito, hindi naman sa akin yun, balik ka. Sinabi ni Lance, Senior Pinuno, sana ay matupad mo ang iyong hiling.
Si Sarah ay abala sa pagsusumamo, Master, pumayag ka lang, talented talaga ang kapatid kong si Lance, siguradong malaki ang kikitain niya sa pagpasok. Sinabi ng matandang pinuno, Lance, kahit na ikaw ang unang araw na henyo sa kasaysayan ng Marshall Forest Academy, hindi iyon dahilan para mas alagaan kita, dahil kahit gaano ka kagaling, wala kang magagawa. Kasama ang Marshall Forest Academy. Unless, manatili ka sa Marshall Forest Academy magpakailanman, para maging qualified ka para sa akin na maging extraordinaryong mabait sa iyo, naiintindihan mo ba? Kaya naman walang kwenta na lumapit ka at magmakaawa sa akin, ikaw, kalahating taon lang ang ginugol ko sa Martial Arts Academy, at ang lakas mo ay walang kinalaman sa pagsasanay ng Martial Arts Academy, ito ay tungkol sa sarili mong mga pagkakataon. Sige, bumalik ka. Tumango si Lance, dahil sinabi ito ng matandang pinuno, wala nang natitira para magmakaawa si Lance. Kung hindi siya nagbigay ng anumang tulong kay Lance ngayon, kung si Lance ay magkakaroon ng kapangyarihan sa susunod na araw, natural na wala siyang kinalaman sa kanya, isa lamang kawalang interes. Mabuti, maraming abala tungkol sa wala, paumanhin sa panghihimasok, umalis si Senior. Sabi ni Lance habang nakaarko ang kanyang kamay. Si Sarah ay abala sa pagsasabing, Kuya Lance, ngayon lang kita nakilala, huwag ka kasing umalis hindi pa nga tayo nakakapag-usap ng maayos Sarah, hindi ako tinatanggap ng iyong amo, mas mabuting pumunta na ako. Guro. Sarah, bumalik ka sa sword practice. Shifu, ayoko. Matigas na sinabi ng matandang dekano, naririnig mo ba ako, bumalik ka sa pagsasanay ng iyong espada. Umiling si Sarah, Guro, huwag mo akong itulak, kung papipiliin ako sa pagitan mo at ni Kuya Lance, tiyak na iiwan kita, kung itulak mo ulit ako, huwag mo akong kunin bilang iyong disipulo. Yuyuyu. Galit na galit ang matandang pinuno na gusto niyang tumalon, hindi niya akalain na talagang prangka itong sasabihin ni Sarah. Nagulat din si Lance, abala siya sa pagsasabing, Sarah, huwag kang magpakatanga, paano mo makikitungo ng ganyan ang iyong amo, at hindi mo siya gagawa ng paraan. Ayoko. Sa loob ng Sarah, si Lance ang pinakamalapit na tao, ang pinakamasamang sitwasyon ay ang huminto sa pagsasanay ng martial arts kasama si Master. Inihagis ng matandang dekano ang kanyang manggas at tumalikod at lumipad sa isa sa mga bahay sa lambak, marahil ay medyo malungkot sa kanyang puso. Bagamat sinisi ng bibig ni Lance si Sarah, ngunit sa loob-loob niya ay medyo masaya siya, tila hindi niya talaga nailigtas ang babaeng ito ng walang kabuluhan, alam kung sino ang kanyang pamilya. 785. Ang matandang pinuno na ito ay hindi nagbigay ng kaunting tulong kay Lance, at naramdaman din ni Sarah na hindi na niya ito gusto, na tila nakakadiri. Kuya Lance, pumunta tayo sa labas ng lambak at mag-usap ng mabuti. Mabuti. Kinuha ni Sarah ang braso ni Lance at masayang lumipad sa labas ng lambak. Sa kanyang likuran, sumigaw ang maliit na bata, Ate Han, masyado mong sinasaktan si Master. Walang pakialam si Sarah. Pagdating sa labas ng lambak, nag-aalalang sinabi ni Lance, Sarah, ginawa mo lang iyon, magagalit ba ang iyong amo Sinabi mo talaga sa publiko na mas gugustuhin mo siyang isuko, bilang isang master, talagang napakalungkot, masama ang konsensya ko kapag sinaktan kita dahil dito. Sinabi ni Sarah, Brother Lance, nagagalit ako kapag sinabi mo iyan, hindi mo na ako tinatrato na parang pamilya. Bagamat tinanggap na siya bilang isang disipulo, ang kanyang kahalagahan sa akin ay ganap na hindi maihahambing sa iyo, ikaw ang aking pamilya. Pero ang matandang pinuno ay kapamilya mo rin. Anong klaseng kamag-anak ang Master? Hindi tama na gawin mo iyon. Original okay lang, I came to Martial Arts Academy originally wanted to practice in the Martial Arts Academy, pero hindi ko ine-expect na bigla siyang lumabas at sinabing gusto niya akong kunin bilang alagad, tapos ako. Pumayag naman ako saka ako sumunod dito, originally thought, may makapangyarihan siyang ituturo sa akin, pero ang nangyari, sabi niya sa akin every time, isang magandang piraso ng jade, dapat hasahan muna, kaya para maasa at maasa ako, hindi niya ako tinuruan. Sa akin kahit ano.
Gulat na sabi ni Lance, hindi naman, matagal ka na rito at wala siyang itinuro sa iyo. Hindi, sa bandang huli, hindi na ako nakatiis, pagkatapos ay hinayaan kong turuan ako ng nakakatandang Tiangbay na iyon, kaya, natuto ako ng martial art, na tinatawag na horizontal lotus sword technique, pumunta ako, pagkatapos malaman ito na pagtanto ko na ang horizontal ang lotus sword technique, ay basura, at sinasabing ito rin ang pinakamalakas na martial art ni Master. Sabi ni Lance, Sarah, paano mo masasabi iyan? Masyadong bastos. Talaga, itong tinatawag na transverse lotus sword technique ay hindi man lang maikukumpara sa God-killing blade technique at sa descending dragon sword technique na itinuro mo sa akin. Natural iyon. Hindi ito pinagdudahan ni Lance, dahil ang God-killing saber technique ni Lance at dragon descending sword technique ay parehong 9th grade martial arts, isang hakbang lang ang nahihiya na maabot ang pinakamataas na antas ng basic martial arts. Na tinatawag na basic martial arts ay ang martial arts na maaaring maitala sa pagsulat, at ang pinakamataas na martial arts na maaaring maitala sa pagsulat ay 10th grade martial arts. Sa makatuwid, ang anumang lihim ng martial arts sa ilalim ng mundo ay nasa ibaba ng ikasampung baitang, dahil, anumang martial arts na lumampas sa ikasampung baitang ay hindi maitatala sa mga salita. Tulad ng martial art na kasalukuyang ipinapakita ni Lance, ang kapangyarihan nito ay umabot sa 13 baitang, ngunit, kung itatala ito ni Lance gamit ang mga salita, hindi nito magagawa maitatala, dahil, ito ay maaari lamang na inilaan ngunit hindi naihatid, at, upang makabuo ng isang paglipat ng 13 grado ng martial art power, ito ay hindi na isang salik na kumikilos. Sinabi ni Lance, ang isang araw ay isang araw, at ang panghabang buhay ay panghabang buhay. Sarah, anuman ang mangyari, dapat mo ring igalang ang iyong Panginoon, marahil, talagang gusto niyang putalasin muna ang iyong kalooban. Napaatras si Sarah, Kuya Lance, may iba pa akong hindi pa nasasabi sa iyo. Ano ito? Huwag kang magagalit kung sasabihin mo. Sabihin mo. Kuya Lance, ganito, pagkatapos akong turuan ni Kuya Tiangbay ng transverse lotus sword technique, naramdaman kong mas mababa ito sa killing god saber technique mo, tapos huminto ako sa pagsasanay ng transverse lotus sword technique, nagpatuloy ako sa pagsasanay ng killing god saber technique, pero, hindi ko inaasahan na makikita ako ng master ko, na nagtanong sa akin kung saan ko natutunan ang killing god saber technique, kaya sinabi ko ang totoo, tinuruan mo ako. Tapos ano? At pagkatapos, sabi ni Master, hindi nakakagulat na ang galing mo sa Martial Arts Academy noon. Ha, oo, ang katotohanan na napakalakas ko noon sa Martial Arts Academy ay talagang direktang nauugnay sa aking dalawang martial arts skills. Pagkatapos, sinabi ng aking master na ang God-killing blade technique na itinuro mo sa akin ay malamang na natutunan mula sa memory stone. Bullshit! Galit na galit si Lance, sa totoo lang, itinuring niya ang kanyang God-killing blade technique bilang natutunan mula sa memory stone, si Lance ay malinaw na dinala mula sa ibang mundo, ito ay talagang napakawalandiya. Sarah, tapos ano? Hindi mo lang sinasabi sa akin yan, di ba? Tanong ni Lance. Siyempre hindi, pagkatapos ay hiniling sa akin ng aking master na isulat ang sikreto ng killing blade technique at ilagay ito sa Hidden Sword Pavilion sa Lateman Valley. Sinabi ni Lance, Sarah, tiyak na isinulat mo ang aking God-killing saber technique. Kuya Lance, sinabi ko na sa iyo na hindi mo ito natutunan mula sa memory stone, ito ay sa iyo, ngunit, ang aking Panginoon at ang iba ay hindi naniniwala sa akin, malamang na sinabi nila na natutunan mo ito mula sa memorya ng bato. Ang memory stone ay pag-aari ng Marshall Island, pagkakataon mo na itong matutunan, ngunit karapatan din nilang isulat ito. Kaya, sa huli, wala akong choice kundi isulat ito, at ito ay kinokolekta na ng aking amo. Sa Hidden Sword Pavilion sa Valley of the Dead. Nagalit si Lance, napakahiya, naisip ko na ang matandang pinuno ng Martial Academy, ay magiging iba sa 4 na Island Guardian families, ngunit hindi ko inaasahan na hindi pa pala ito malayo. Bukod dito, kagagaling ko lang dito at hiniling na ipasok ang isa sa mga memory stone dito na hindi bukas sa publiko, ngunit ako ay direktang tinanggihan.
Anong apoy, upang alisin ang aking God-killing sword technique, ngunit hindi ako pinapayagan. Para makapasok sa memory stone. Kuya Lance, sinisisi mo ba ako? Ano ba ang sinisisi ko sa ginawa mo? Dapat naubusan ka rin ng ideya bago mo gawin, at palagi kang na-brainwash sa kanila, baka naisip mo rin na natutunan ko talaga ang God-killing blade ko sa memory stone, kaya pala ikaw. Sa wakas ay ibinigay sa kanila ang sekreto. Tumango si Sarah na humihingi ng paumanhin, Kuya Lance, tama ka, naisip ko talaga noon na natutunan mo ito mula sa memory stone, pasensya na. Ayos lang, wala kang kasalanan. Tumayo si Lance. Kuya Lance, anong gagawin mo? Hindi, babalik ako sa lambak para hanapin ang matandang dekano. Bakit? Ngayon ko lang naisip na kalimutan na to, wala akong choice kundi ang hindi ako payagan na makapasok sa memory stone, pero ngayon pakiramdam ko hindi ko na ito kayang bitawan, binigay ko sa kanila ang God-killing blade technique ko, pero ni wala akong pagkakataong makapasok sa memorya ng bato, masyado akong malungkot. Natapos magsalita si Lance at lumipad, patungo sa lambak. Kuya Lance, hintayin mo ako. Sumunod din si Sarah at lumipad papasok. Sa sandaling ito, sa isang malaking bulwagan sa loob ng Valley of the Dist. Sinabi ng punong nayon ng Changxia Village, Brother, bakit hindi mo hayaang makapasok ang Lance na iyon sa Memory Stone? Sa lahat ng karapatan, siya ang unang araw na henyo ng Martial Forest Academy, kaya dapat mo siyang suportahan. Bagamat ikaw ay hindi na ang presidente, ang Martial Academy ay nagpapatakbo pa rin sa ilalim ng iyong lihim na pangangasiwa, at ang Martial Academy ay pagmamayari ng iyong pamamahala, hindi na iyon magbabago. Sinabi ng punong nayon ng Novice Village, oo, kapatid, akala ko papayagan mo siyang makapasok minsan sa memorya. Sinabi ng matandang pinuno, hindi ko alam kung bakit ayaw ko siyang papasukin, si Lance ay isang taong may magandang pagkakataon. 786. Noon, kalahating taon lang siya sa Martial Arts Academy at 2 beses lang siyang nakapasok sa Forgotten City, pero 2 beses lang siyang nakapasok at nakakuha ng 2 martial arts secret sa Forgotten City, isa rito, ang God-killing saber. Technique, ay isinama ko na sa Hidden Sword Pavilion, ngunit ang isa, gayunpaman, ay hindi pa dahil maaari lamang siyang magsimula ng isang estilo. Kaming tatlo ay nasa memory stone ng Forgotten City na hindi bababa sa 100 beses, ngunit ano ang nakuha natin? Bahagyang nakapasok si Lance ng 2 beses at nadagdagan ng labis. Kaya naman, hindi na talaga ako nangangahas na pasukin siya sa memorya na mayroon ako rito. Sinabi ng punong nayon ng Heavenly Village, dahil ba sa selos ang nakatatanda na kapatid? Siguro nga, masyadong nakakatakot ang mga pagkakataon niya, natatakot ako na kung papasukin ko siya, marami na naman siyang makukuhang goodies, the memory stone here is not open to the public in the first place, and I have ang kapangyarihan na hindi siya payagan. At saka, sa totoo lang, hindi lang kuya ikaw, kahit ako medyo naiinggit kay Lance, masyado pa siyang bata. Sa sandaling ito, ang sigaw ni Lance ay nagmula sa labas, matandang pinuno, mangyaring lumabas at magsalita. Si Lance at Sarah ay nakapasok na muli sa lambak. Hindi nagtagal, lumipad palabas ang matandang dekano at ang 2 punong nayon. Tumingin ang matandang pinuno sa mga mata, ano pa ba ang gusto nyo? Sinabi ni Lance, matandang pinuno, narinig ko na pinilit mo si Sarah na ibigay sa iyo ang sikreto ng isang martial art na itinuro ko sa kanya. Kumunot ang noo ng matandang pinuno, Lance, nagkakamali ka, nakapasok ka sa memory stone at natuto, pagkakataon mo na, pero kung tutuusin, ang memory stone ay mula sa Marshall Island, tama lang at nararapat na itanong natin. Para kolektahin ito. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang nag-imbento ng God-killing saber technique sa iyong sarili, hindi ako naniniwala. Gayunpaman, hindi namin ito ibinunyag sa publiko, kung hindi, ang 4 na island guardian families ay kailangang pilitin mong ibigay ito. Ngumuso si Lance, Malika, akin ang God-killing saber technique, hindi ko ito natutunan sa memory stone, wala kang dahilan para bawiin ang kahit ano sa akin, at ngayon ay napaka-engrandi mo pa rin.
Sinabi ng matandang pinuno, Lance, hindi mo kami mga kaaway, kaya hindi mo kailangang gumamit ng ganoong personal na tono, ginagawa lang namin ang dapat naming gawin. Siya nga pala, may mga taong nagtatanong tungkol sa iyo, bago ka pumasok sa Marshall Academy, ikaw ay napaka-ordinaryo at kahit isang taong natiwalag sa iyong pamilya, kaya may mga tiyak akong dahilan para maniwala na ang Killing God Saber technique ay nakuha mo mula sa Forgotten City. Fuck! Masyadong walang hiya yan. Well, since kinuha mo na, it's too late for me to say anything, so I'm dedicating a martial arts secret book for no reason. Are you going to mean to let me ipasok mo ang memory stone na nagawa mo? Tanong ni Lance. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan na umiling ang matandang dekano at sinabing, hindi. Old Pinuno, originally I thought you are a good person, but I didn't expect that you were no different from the four great island guardian families. On the surface you look like a famous and decent family. But inside you are all the same. Inalok kita ng advanced martial art ng walang dahilan, pero napakabuli mo. Lance, wala kaming binubuli kahit kanino, sana hindi ka maging mapilit, sa totoo lang, ayaw naming magkaroon ng sama ng loob sa'yo, bumalik ka na pala, hindi ka naman kasali sa Martial Arts Academy, kaya sa susunod na magbukas ang Memory Stone of the World Village, hindi ka na makakapasok dito. Sabi ng matandang presidente. Ano? Masyado ka bang desperado? Galit na galit si Lance, ngayon lang siya nag-iisip, dahil bawal siyang pumasok, pagkatapos ay maghintay ng 10 araw mamaya, ang nayon ng mundo. Buksan, pumunta sa 3 memory stone na iyon na bukas sa labas ng mundo. Pero hindi ko inaasahan na sasabihin talaga ng matandang pinuno na bawal din pumasok ang 3 memory stone na bukas sa publiko sa World Village, bullying. Masyadong maraming tao. Lance, hindi ka na mag-aaral ng Martial Academy, 1 taon at kalahati na ang nakalipas mula nang umalis ka sa Martial Academy, ang mga memory stone sa Marshall Island ay orihinal na bukas lamang sa mga mag-aaral ng Martial Academy, pati na rin sa ang mga alagad ng 4 na pangunahing pamilyang tagapag-alaga ng isla, tiyak na hindi ako nagsinungaling sa iyo, dapat ay alam mo na iyon, sinabi mo na ginagawa ko ito ng kaunti. Gracio. Sumiklab si Lance at hindi napigil ang maglabas ng masamang pangungusap. Lance, kahit man lang henyo ka, hindi ba pwedeng mas sibilisado ka ng kaunti? Kung gusto mo talagang pumasok sa Memory Stone, parang hindi mo kaya, alam kong 2 martial arts ang natutunan mo sa Oblivion City. May isa pa bukod sa Killing God Saber technique, tama ba? Si Sarah ay abala sa pagsasabing, Guro, ang martial art na iyon na si Lance Damon ay matututo lamang ng 1 kalahating galaw, hindi lahat. Hahaha. Ngunit tumawa ng malakas si Lance. Old Pinuno, parang gusto mo ring bawiin ang Dragon Descending Sword technique ko. Lance, kung talagang natutunan mo ito sa Oblivion City, ibigay mo sa akin para maibalik ko ito sa Hidden Sword Pavilion, pag-aari na ito ng Marshall Island, sana suportahan mo. Suportahan kita, matandang pinuno, wala akong itinatago sa iyo, ang Descending Dragon Sword Technique ay hindi lang 1 kalahating galaw, kilala ko silang lahat, paano pa ba? Pabalik. Lance, kung isusulat mo ito, hahayaan kitang makapasok sa memorya ng World Village ngayon. Ay po, this is my personal stuff, including the Killing God Blade technique, it has nothing to do with you, why should I give you the right to take back, shameless? Lance, bakit maging matigas ang ulo, natutunan mo na ito, bakit kailangan mong itago ang lahat ng ito sa iyong sarili, bakit hindi ito ibahagi sa lahat upang ang bawat susunod na alagad ng namatay na lambak ay matuto nito? Bakit kailangan ng isang tao? Sa sarili niya lang ang lahat. Payo ng matandang pinuno. Fuck off you. Sigaw ni Lance. Hindi mahalaga kung ito ay pumasok sa Memory Stone o hindi, ang susi ay si Lance mismo ay nagdala ng isang bagay mula sa ibang mundo, ngunit na frame na nakuha na ang Memory Stone, nagkaroon ng kaunting apoy. Sa sandaling ito, may lumipad mula sa labas ng lambak ng namatay, at maraming tao na nakakita nito ay sumigaw, Elder Brother Levi.
Hindi nagtagal, pumasok ang mahabang puting nakatatandang kapatid na iyon sa lambak ng namatay. Hindi nag-abala si Senior Brother Levi na makita kung ano ang nangyayari sa lambak, at pagpasok pa lang niya, masayang sumigaw siya, Senior Sister Sarah, tingnan mo kung ano ang dinala sa iyo ni Senior Brother. Ito ang kakaiba asul na chrysanthemum ng Marshall Island, maganda, ibigay ito sa iyo. Hinawakan ni Long White Senior Brother ang isang malaking dakot ng asul na chrysanthemum sa kanyang kamay at tuwang-tuwang hinawakan ito sa harap ni Sarah, marahil dahil sa sobrang excited at sabik na sabik siyang pasayahin si Sarah, kaya hindi man lang niya nilinggan ang nangyayari sa pinangyarihan, pati na rin si Lance na nakatayo ilang metro sa tabi ni Sarah. Nakita ni Lance ang mukhang galit na lalaki na may hawak na asul na chrysanthemum, na mukhang nasa 30 taong gulang na may tuktok ng innate perfection realm sa kanyang katawan, kapareho ng antas ni Lance. Sabay-sabay na itinaas ni Lance ang kanyang mabigat na espada at umungal, magwala ka, papatayin kita kapag hindi ka nawala. Ang nakatatandang kapatid na iyon na Levi ay tumingin kay Lance at nagtatakang sinabi, sino ka? Ang mabigat na espada ni Lance ay itinaas sa hangin at sinabing, lumayo ka sa aking munting Sarah. 787. Hey! Anong klaseng bagay ang nang-ahas na kumilos ng padalos-dalos sa Valley of the Dead, Sarah, sino siya? Medyo kinabahan si Senior Brother Levi. Sinabi ni Sarah, Senior Brother Levi, siya ang sinabi ko, Kuya Lance, ang pinakamalapit kong kamag-anak. Lance. Ikaw ang Lance na nag-aalsa sa Martial Arts Academy noong 1 taon. Napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata ni Kuya Levi at sinabing, ako ang lolo mo. Paano posible iyon? Nanginginig ang katawan ni Senior Brother Levi, 1 taon at kalahati na ang nakalipas, narinig na rin niya ang tungkol kay Lance, ngunit sa oras na iyon, kapag narinig niyang sinabi ng iba kung gaano kalakas ang Lance ng Martial Academy, siya lang mapuno ng pang-aalipusta at mapanghamak ng ngisi, dahil, sa oras na iyon, si Lance ay nasa panloob na antas lamang, kahit na hindi si Hautian, at siya, sa oras na iyon, ay isang innate perfectionist, at si Lance ay wala sa parehong antas. Bilang siya sa lahat. Gayunpaman, ang taong nakatayo rito ngayon ay sinasabing si Lance noon. Hindi makapaniwalang tumingin si Levi kay Lance, 1 taon at kalahati ang nakalipas, mas mababa sa Hautian, paanong ang Lance na mas mababa sa Hautian ay umabot sa rurok ng innate perfection ngayon? Paano ito posible? Nang makita ni Lance na hanggal na nakatayo pa rin si Levi sa harap ni Sarah hawak ang asul na chrysanthemum habang ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya, agad na hinayla ni Lance si Sarah sa likod niya. Nakabawi si Levi mula sa pagkagulat nang makita si Lance at abalang sinabi, Sarah, halika dito Kuya Levi. Nakita ni Lance na may mapagmahal na tono pa rin si Levi, hindi niya maiwasang mapangiti, pati si Levi Senior Brother dito, tanga, naisip ba niya na mas makakasama si Sarah? Umiling si Sarah, huwag. Nakita ni Levi ang ayaw, ang sakit sa puso, ang mga taong naiipit sa whirlpool ng mga damdamin ay napakarpok sa loob, konting masamang tingin at tono lang ng taong gusto niya ay makakapagpasakit ng puso niya sa buong araw. Sarah, anong problema mo? Kapatid mo ako, Levi. Kadalasan kasama mo ang pinakamalapit mong kapatid na si Levi, Naisip ni Levi na hindi nabulag si Sarah ni Lance para umaktong hindi niya kilala. Nakaramdam ng pagkasuklam si Sarah at sinabing, sige, Senior Brother Levi, huwag kang magpakatanga, ito ang aking kapatid na si Lance, ang aking minamahal na miyembro ng pamilya. Ano ba? Marahas na tumalon ang puso ni Levi. Oh, Senior Brother Levi, gusto mo ba talagang sabihin ko itong sira? Sarah, bakit wala akong maintindihan? Half day pa lang ako. Alam mo ba kung anong ginagawa ko kaninang umaga? Lumabas ako para mamitis ka ng mga asul na chrysanthemums. Bakit nagbago ang lahat simula nang makabalik ako? Hindi mo man lang sila nakikilala Sarah, napakaganda ng mga asul na chrysanthemum, ayaw mo ba sa mga bulaklak? Sinabi ni Sarah, salamat, Senior Brother Levi, hindi mo kailangang mag-abala, hindi ako mahilig sa asul na chrysanthemum. Paano kasi, ayaw mo ba ng bulaklak?
Oo, pero depende din kung sino ang nagbigay sa akin, kung ibinigay sa akin ni Kuya Lance, kahit buntot ng aso, mas maganda pa sa blue chrysanthemum na hawak mo, nilinaw ko na. Kapatid na Levi, maraming mabubuting babae sa mundo, makakatagpo ka ng mas mahusay kaysa sa akin. Hahaha, ito ba ang legendary good guy card? Tumawa ng malakas si Levi. Sa sandaling iyon, hindi na narinig ng matandang dekano at umungal, tama na, Levi, tumayo ka na. Guro. Tumayo ka. Sinabi ng matandang dekano kay Sarah. Kahit papaano mabait si Levi sa iyo, pero ganito ang pakikitungo mo sa kanya, paano mo mabubuhay ang iyong konsensya? Guro. Huwag mo na akong tawaging master, hindi na ako ang master mo, Sarahan, simula ngayon, hindi ka na alagad ng yingtian ko, umalis ka na. Sabi ng matandang pinuno. Napabuntong hininga si Sarah, kung hindi mo ako tatawagan, hindi ako masaya na maging disipulo mo, ano ang napala ko nang pumunta ako sa iyong patay na lambak. Wala akong nakuha, at sa huli, si Elder iyon. Si Brother Levi na nagturo sa akin ng isang hanay ng mga trashy horizontal lotus sword techniques, at walang silbi sa akin, talagang nagsasayang ako ng oras dito, at ang pinakamasama ay halos 1 taon na ang nakalipas, at nasa loob lang ako ng Songxiang City minsan. Kung tungkol sa aking kasalukuyang maagang likas na kaharian, wala itong kinalaman sa iyo. Mas gugustuhin kong tumambay kasama ang aking kapatid na si Lance, at postahan ako na ang pagsama-sama sa kanya ay tiyak na 10,000 beses na mas mahusay kaysa dito. I didn't really want to be here in the first place anyway, but it's just because the Martial Academy really don't suit me. Sarah. Si Lance ay abala sa pag-abala ng walang bibig, ang matandang pinuno na iyon ay mukhang malungkot na, kaya mas mabuting magsabi ng kaunti. Bumaba. Palam. Hinailan ni Lance si Sarah para lumipad. Teka. Sa sandaling iyon, sumigaw si Levi. Tumalikod si Sarah, may iba pa ba? Teka lang, Lance, naisip mo bang hahayaan kitang kunin si Sarah ng ganoon kadali? Hugh, ngayon, dapat manatili si Sarah para sa akin. Natigilan si Lance, ikaw lang. O galing sa iyong amo. Boss. Ang malamig na espada sa kamay ni Levi ay gumuhit, naglalabas ng malamig, maliwanag na kumikinang na parang mga kislap na pumukaw ng pagbuhos. Agad na pinatay ni Levi si Lance. Napakunot noo si Lance, nakakalaban sa kamatayan. Habang ang mabigat na espada ni Lance ay naglaslas, isang napakalaking bigat ang bumagsak, at ang espada na hinampes ni Levi kay Lance ay biglang nabaluktot ng hindi nakikitang bigat. Katsa! Nang pumutok ang espada ni Long White, si Long White ay agad ding bumagsak sa lupa, at ang lupa ay sumabog ng isang pagbigkas. Sa sandaling ito, ang mga mag-aaral ng matandang dekano ay lumiit, nakatingin kay Lance na hindi makapaniwala. Sa una ay gusto niyang makita kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina, ang kanyang sariling disipulo, na ngayon ay nasa parehong antas ni Lance, at siya ay lubos na kumpiyansa. Sa Levi, dahil si Levi ang pinaka-talented niyang disipulo, pero hindi niya inaasahan na magiging vulnerable si Levi, na para bang wala siya sa parehong level. Sa halip kapwa bumantong hininga ang mga punong nayon ng World Village at Novice Village, inaasahan na ang lahat. Tumingin si Lance kay Levi sa lupa at mapangasar na sinabi, sa iyo lang, hindi ka karapat-dapat na ipaglaban ako, kung malakas loob kang maging ligaw muli sa harapan ko sa hinaharap, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ni Lance. Sa iyo, Emph. Tumingin muli si Lance sa matandang dekano, nang makitang galit na galit ang matandang pinuno at nakatitig sa kanya, bumantong hininga si Lance, ano ang tinitingnan mo, baka isipin mo ulit na itong mabigat na espada na nasa kamay ko ay kinuha mula sa memory stone. You want it back again? Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance, puno ng panunuya ang tawa niya, saka tumalikod at lumipad palayo. Hanggang sa lumipad si Lance ng ilang minuto, galit pa rin ang matandang pinuno. Ang dahilan kung bakit nagalit ang matandang pinuno ay dahil hindi man lang niya naisip na si Lance ay napakalakas, ang kanyang lakas ay lubos na nagpalakas sa kanyang ipinagmamalaki na apprentice. Ito ay nagparamdam sa matandang pinuno ng kaunting takot, sa kanyang puso, nagsisi pa nga siya.
Kaunti kung bakit hindi niya binigyan si Lance ng maginhawang pagkakataon na makapasok sa Memory Stone, bakit ayaw niyang pasukin siya sa Memory Stone dahil sa kaunting selos na iyon sa kanyang puso, sulit ba talaga masaktan ang isang junior na mas makapangyarihan pa sa kanyang apprentice? 788. Kuya! Kuya! Ilang ulit na tumawag ang dalawang matandang pinuno ng nayon bago bumalik sa katinoan ang matandang dekano. Kuya, ano bang iniisip mo? Ipinikit ng matandang dekano ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at nagsabi, hindi ko akalain na siya ay napakalakas sa talento, napakalakas na nakakatakot, ang aking apprentice na si Levi, ang talento ay sapat na malakas, naabot niya ang likas na pagiging perpekto bago ang edad ng 30, malaki ang posibilidad na malampasan niya ako sa buhay na ito, pero sa totoo lang, hindi siya kaparehan ni Lance, nakakatakot talaga. Hindi ko alam kung masyado akong tanga para magtanim ng sama ng loob sa kanya. Sinabi ng punong nayon ng Heavenly Village, Senior Brother, I'm sorry, actually, mayroon akong isang bagay na hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataong sabihin sa iyo, hindi sa hindi namin sinabi sa iyo noong una, ngunit kasi medyo mahirap sabihin sa iyo. Ano ito? Hoy, kuya, actually, dadalhin namin ni Levi si Lance sa iyo dahil, kasi. Medyo namula ang matandang mukha ni Jean Dawist. Dahil sa ano? Kasi, pareho kaming natalo ni Lance kay Levi. Wala sa amin ang kalaban ni Lance, kaya wala kaming choice kundi dalhin siya sa iyo Ano? Niloloko mo ba ako? Kayong dalawa ang unang bahagi ng ikalawang antas ng Unity Realm, paano iyon posible? Senior Brother? Totoo ito? Bagamat nasa ikalawang antas tayo ng unang yugto ng Unity Realm, hindi tayo katugman ni Lance, nakakahiya, kung ito ay isang tagalabas, hindi tayo maglalakas loob na kilalanin mo Oh my God! Kalahating talampakan pa lang ang natapakan ni Lance sa Unity Realm, pero ni hindi siya katapat para sa inyo, ang talento ni Lance ay talagang higit na nalampasan ko ang aking imahinasyon, saan kaya si Levi ay kapantay niya? Bulong ni pinuno sa sarili, sa mga sandaling ito, parang nanghihinayang siya sa loob. Bakit hindi niyo sinabi kanina? Ang sabi ng matandang pinuno. Kuya, kami, hindi namin inaasahan na haantong sa ganito, at hindi namin alam na magiging ganito kakawalang galang kay Lance, sayang. Talagang lalo akong naguguluhan habang tumatanda, anong silbi para makasakit ako ng ganitong henyo, bakit ako naguguluhan, bilasan mo, pumunta ka at anyayahan si Lance pabalik, sabihin mo lang, lahat ay mabuti. Para talakayin. Ang matandang dekano ay tila nagising sa isang panaginip. Ito. Bilasan mo. Sigaw ng matandang pinuno. Noon lamang sila itinaboy ng mga punong nayon ng Changxia at Novice Village palabas ng lambak. Ang matandang pinuno mismo ay hindi sumunod sa kanila, bagamat siya ay nagsisisi na hindi niya binigyan ng mukha si Lance, ngunit siya ay nasa huling yugto na ng Unity Realm, at medyo nakakahiya kung siya mismo ang susando kay Lance. Kalalabas lang ni Lance at Sarah sa lambak nang may sumigaw mula sa likuran, Little Brother Lance, please stay behind. Sa pagbabalik, ito ay sina Jean at Levi. Anong gusto nyo? Sabay turo sa kanila ng mabigat na espada ni Lance. Kuya Lance, huwag kang magkamali, inutusan kami ng matandang dekano na lumabas at kunin ka. Kunin mo ako. Kung gusto mong mamatay, subukan mo. Naiinis na sabi ni Lance. You've got it all wrong. Recovering you means that you want to enter the memory stone and everything is negotiable, yan ang sabi mismo ng matandang pinuno. Nakita ng matandang pinuno namin kung gaano kakalakas, at sinabi rin namin sa matandang pinuno na natalo mo pa kami kaya bigla na lang nagising ang matandang dekano at asahan mong babalik si Kuya Lance sa amin, huwag kang mag-alala hinding-hindi, tatanggi ang matandang dekano sa hiling mo sa pagkakataong ito, kung gusto mong pumasok sa Memory Stone. Pumasok. Hahaha, nakakatawa. Kuya Lance, umalis na tayo. Hindi na kailangan, ako, si Lance, ay walang pakialam na pumasok sa Memory Stones dito, Senior Jean Dawist, kung ang Memory Stones ng iyong World Village ay handang magbukas para sa akin, kung gayon ako, si Lance, ay magiging interesadong kunin. Isang paglalakbay.
Sabi ni Lance. Napabuntong hininga ang dalawang matandang punong nayon. Sinabi ni Jindawist, sige, Kuya Lance, dahil ayaw mo nang pumasok sa mga memory stone ng Valley of the Dead, kung gayon hindi kita kukumbinsihin, umalis na tayo, isasama kita sa mga memory stone. Ng World Village ngayon, maaari kang pumasok sa alinmang gusto mo. Salamat. Lumipad si Lance kasama ang pinuno ng World Village, habang ang punong nayon ng Novice Village ay bumalik sa lambak upang magulat. Brother, wala nang pakialam si Lance na pumasok sa lambak ng namatay, sinusundan na niya si Jindawiст at pumunta sa Memory Stone ng World Village. Nakita ng matandang pinuno ang paghamak ni Lance, medyo nabalisa pa rin ang kanyang puso, kahit papaano ay isang malakas na tao siya ng yumaong Unity Realm, na ibigay na niya ang mukha kay Lance, ngunit sa totoo lang ay naiinis siya. Ang sabi ng matandang pinuno sabay nguso, dahil nandidiri siya, hayaan na lang natin, henyo lang, ano ba ang dapat ipagmalaki, kung ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay talagang mahusay o hindi, ang lahat ay hindi pa nalalaman. Ako, si Ying Tian, ako man lang ay nasa unang antas ng yumaong Unity Realm, at itinuturing akong nasa pinakamataas na antas sa mundong ito, kung hindi dahil sa kanyang talento, maaaring hindi siya kwalipikadong makipag-usap sa akin. Kung hindi niya kaya malampasan ako habang buhay, wala siyang silbi sa akin umutot, katawa-tawa. Dumating si Lance sa World Village. Sinabi ni Jindawiст, Lance, ang World Village na tatlong Memory Stone, Oblivion City, Falling Leaf City, at Candace City, piliin mo kung alin ang gusto mong pasukan. Naisip ito ni Lance, 2 beses na siyang nakapasok sa Oblivion City at medyo pamilyar dito, ngunit ang layunin ng pagpasok ni Lance sa Memory Stone sa pagkakataong ito ay upang saliksikin ang pamamaraan ng pagpapagaling at iligtas si Sally, kaya kailangang pumili si Lance. Ang lugar na pinakamahusay sa mga tuntunin ng pagpapagaling. Tanong ni Lance, Senior Jindawiст, sabihin mo sa akin ang totoo, alin sa tatlong Memory Stone ang may pinakamaunlad na mundo sa mga tuntunin ng Healing Arts? Pumasok ka ba para mag-aral ng Healing Arts? Wala namang tinatago sa'yo, oo. Haha, tinatanong mo ang tamang tao tungkol dyan, itong tatlong Memory Stones, hindi bababa sa 100 beses na akong nakapasok doon. Tapos, irerekomende kitang pumasok sa Kangoo City. Bakit? Ang Kangoo City ay may pinakamalakas na healing technique sa tatlong Memory Stone Worlds, dahil, ang Kangoo City ay may Qingju Pavilion, itong Qingju Pavilion ay puno ng mga healer, at masasabing itong Qingju Pavilion, ang mga healer dito ay napakalakas, ang antas ay malayo sa ating mundo, siguradong may mapapala ka kung pupunta ka rito. Nasa iyo na lang kung makapasok ka o hindi sa Qingju Pavilion at matutunan ang mga diskarte. Salamat, pagkatapos ay pumasok sa Qingju Pavilion. Sige, sumunod ka sa akin. Dumating si Lance sa isang lugar na parang isang wellhead, at sinabi ni Jindawiст, Lance, ang Memory Stone na ito ay ang pinaka-advance sa tatlong Memory Stone, at ito ay bukas 1 beses lamang sa 1 taon, at ito ay para lamang sa mga mag-aaral sa ika-4 na taon ng Martial Arts Academy, o mga alagad ng Guardian Island family na higit sa Hautian level, sa loob ng 50 araw. Siyempre, kung gusto mong lumabas ng maaga, maaari kang magpakamatay sa loob. Sige, salamat, Senior. Tumalon si Lance sa balon na ito. Nanginginig, hindi alam ni Lance kung gaano nakatagal ang lumipas, nang imulat niya ang kanyang mga mata at magising, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayong hubad sa isang silid, sa isa sa mga kama sa silid, narinig ang tunog ng isang babaeng umiiyak, bukod dito. Maraming punit na damit ang natapon sa sahig, halatang may nangyaring panggagahasa dito, at ang katawan na pinasok ni Lance ay ang rapist. 789. Holy shit, ano pa ba ang mas nakakapanlumo kaysa sa pagpasok dito at maging rapist? Nanlumo si Lance. Tiningnan ni Lance ang umiiyak na babae sa kama, katamtaman ang hitsura nito, pagkatapos ay tiningnan ni Lance ang sarili sa salamin, ang katawan na pinasok niya ay may katamtamang hitsura, ngunit maayos ang pananamit, kaya dapat ay isang taong may mataas na katayuan. Hey! Kumusta ka? Tanong ni Lance Damon.
Wow! Patuloy lang sa pag-iyak ang babae. Huwag kang umiyak. Dumidonges ka, ayoko nang mabuhay, wow. Tumingin si Lance sa kama, walang bumabagsak na pula o anupaman, at sinabing, tumigil ka na sa pag-iyak, hindi ka inosenteng babae, magpanggap na lang tayo na walang nangyari. Ikaw. You what you? I don't have the energy to waste with you here right now, if you piss me off, I really will just kill you and be done with it. Ikaw. Sige, tinatanong kita, nasaan ang Chinju Pavilion? Tanong ni Lance. Isang segundo tandaang basahin ang aklat. Ikaw. Tumingin ang babae kay Lance na naguguluhan. Say, nasaan ang Green Residence? Raul Sang, nababaliw ka na ba? Raul Sang? Well, ako si Song. Nasaan ang Chinju Pavilion? Huwag mo akong sisihin kung hindi mo sasabihin sa akin. Pagbabante ni Lance, si Lance ay walang pakialam sa kanya, ang pangunahing layunin niya. Ang pagpasok ay para matutong gumaling, ngunit hindi siya magtatagal para sa anumang bagay, papatayin lang siya ng babaeng ito kapag nakikialam siya, ito pa rin ang memory world. Sabihin, nasaan ang Chinju Pavilion? Pinindot ni Lance ang tanong. Sabi ng babae, ikaw ba si Raul Sang o hindi? Kapatid mo, may kinalaman ba ako o wala si Raul Sang sa Chinju Pavilion? Kung hindi mo sasabihin sa akin, gagawa ako ng pagpatay. This is the greenhouse. Sabi ng babae. Ito ang Chinju Pavilion. Nagulat si Lance, hindi naman, nagkataon lang. Hindi ikaw si Raul Sang. Halika, hindi ako si Raul Sang. Kung ganoon ano ka? Hinawakan ni Lance ang babae at sinabing, huwag mo akong kausapin, wala ako sa mood makipag-usap sa iyo, sagutin mo lang kung ano ang itatanong ko sa iyo. Napayuko ang babae sa takot. Tanong ni Lance, una sa lahat, sino ka? Ako si Julie, asawa ni Denver. Sino si Denver? Ang ikatlong alagad ng may-ari ng Greenhouse Pavilion. At sino ako, kung gayon? Ikaw si Raul Sang. Ano ang pagkakakilanlan ni Raul Sang? Si Raul Sang ang bunsong anak ng may-ari ng pamilya Song. Bakit nagpakita si Raul Sang sa Chinju Pavilion at ginahasa ka? Isa rin ba ito sa mga disipulo ng Chinju Pavilion? Hindi. Si Raul Sang ay isang dod na umaasa sa kapangyarihan at impluwensya ng pamilya Song sa Kango City, at walang ginagawang masama. Dahil crush mo ang anak ng may-ari ng Chinju Pavilion, madalas kang pumupunta sa Chinju Pavilion at gustong ituloy ang anak na babae ng may-ari, ngunit hindi ka naman gusto ng Blue Pearl, kaya madalas mong gustong gumamit ng dark tricks. Sa kasamaang palad, ang Chinju Pavilion ay hindi madaling guluhin, maraming makapangyarihang tao ang may utang sa Chinju Pavilion. Favor, and you simply can't use dark tricks to get the Blue Pearl. So, you actually did it to me tonight, sob. Pagkasabi nun, napasigaw ang babae. Halos naunawaan ni Lance ang kasalukuyang sitwasyon niya, siya ang dud ng pinakamalaking makapangyarihang pamilya sa Kango City, lahat siya ay masama, at isa pa, gusto niyang ituloy ang anak ng may-ari ng Chinju Pavilion, ngunit ay hindi habulin, kaya paulit-ulit na gumamit ng mga kasuklam-suklam na paraan, ngunit hindi pa rin makuha, kaya, napaka-depressed Raul Sang, sa asawa ng pangatlong disipulo ng may-ari ng Chinju Pavilion sa panggagahasa, iyon ay, ang babaeng ito sa kama. Nanlumo si Lance sa loob, ang layunin niya sa pagpasok ay upang matuto ng healing arts, ngunit ano ba, ang pagkakakilanlan ng kanyang kasalukuyang katawan ay ang pinakakinasususuklam na tao sa Chinju Pavilion, paano pa matututo si Lance ng healing arts sa Chinju Pavilion? Phew! Whatever! Just take one step at a time? Kung hindi mo talaga kaya, magpakamatay ka, mag-quit ka sa Kango City tapos pumasok ka ulit sa Kango City, mag-iiba na naman ang identity mo. Sinabi ni Lance sa babae sa kama, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Yes, I won't say it out. Nalilitong sabi ng babae. Siyempre, ginamitan siya ni Lance ng oyayi. Kalimutan mo na ang nangyari ngayong gabi, kalimutan mo na kung sino ang ni-rape sa iyo ngayong gabi, lahat ng nangyari kanina ay panaginip mo lang. Well,
Panaginip ko lang ang lahat. Matulog ka na. Nakatulog ang babae nang wala sa oras. Tumalon si Lance sa bintana, at nang tumalon siya, ito ay ang kalye sa labas. Mga hating gabi na sa sandaling ito. Matapos tumalon si Lance sa kalye, isang batang lalaki ang abalang tumakbo at sumigaw, "Ikalawang young master, napakabilis nito, hindi ba nakakapanibago, parang narinig ko lang ang sigaw ng babaeng iyon." Tinitigan ni Lance ang bata, kitang-kita na ang batang ito ay sidekick ni Raul Sang, at tiyak na may kinalaman siya sa pagpaplano ng panggagahasa sa babaeng iyon ngayong gabi. Second young master, where to now? Dito ka pa ba magpapalipas ng gabi sa kinaroroonan ni Jade? Okay ka lang ba ngayon? Bakit hindi ka pumunta sa Little Queen ngayong gabi at pumunta ulit bukas ng gabi para ipahinga ang iyong katawan? Payo ng maliit na bata. Napabuntong hininga si Lance, 100-watt flower house, umuwi ka na. Oo, young master. Hindi nagtagal, ang sidekick na iyon ay nagmaneho ng isang beast cart. Sumakay si Lance sa cart ng hayop at sumunod. Hating gabi na ngayon, siguradong hindi na makakapunta si Lance para mag-aral ng healing arts tiyak na kailangang bumalik bukas sa araw, kaya naunang umuwi si Lance, buti na lang at may tagasunod, o kung hindi man lang mahanap kung saan ang kanyang tahanan. Habang pabalik, nagtanong si Lance, "Ano ang pangalan mo?" Pangalawang young master, ano ang nangyayari sa iyo?" Sabi ni Lance, "Kahit anong itanong ko, sagot mo, nakuha mo." Got it. Agad na napalingon ang tagasunod ni Lance. "Ano ang iyong pangalan?" Bumalik sa second young master, "Ang pangalan ko ay Wang Kai." "Pupunta ako, Wang Kai." Tumawa si Lance, "Anong uri ng mundo ito, maaari bang maging pangalan din ng isang tao ang Wang Kai?" "Okay, Wang Kai. Sabihin mo sa akin, ano ang sitwasyon ng pamilya ko?" Ang pamilya ng Second Young Master ay ang pinakamalaking pamilya sa Pale Twilight City. Ang Second Young Master ay anak ng may-ari ng pamilya Song, isa sa pinakamataas na ranggo na Young Master sa pamilya ng Song. Ang ama ng Second Young Master ay isa sa top 10 mga eksperto sa Pale Twilight City, at ang lolo ni Second Young Master, ang dating may-ari, ang numero 1 eksperto sa Pale Twilight City. Nako, hindi nakakagulat na ang pamilya Song ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Kangda City. Oo, ang ina ng pangalawang Young Master ay ang Panginoon ng Kangway City, ang pangalawang kapatid na babae ng Young Master ay ang kapitan ng City Guard ng Kangway City, ang pangalawang Young Master's brother ay ang pinakatalentadong binata sa Kangway City, at gayon din, ang lola ng pangalawang Young Master ay ang pangalawang pinakamahusay na eksperto sa Kangway City. I go? So awesome? Tapos hindi ba ako makakatawag ng shot sa Kangway City? Ngumiti si Lance. Oo, kaya nga Second Young Master ikaw ang pinakasikat na dod sa Kangmu City, walang ginagawang masama at walang pangahas, napakalaki ng proteksyon ng Second Young Master, magagawa mo lahat ng gusto mo sa Kangmu City. 700 na po. So, kilala ako ng lahat sa Kangmu City. Oo, si Second Young Master ang masamang tao na kilala ng lahat sa Kangmu City, at maraming mga batang babae ang nirape niya sa isang pagkakataon. Nako, kalokohan. Nagmura si Lance sa loob, sa totoong kasaysayan, itong Raul Sang, tiyak na namatay siya ng malungkot sa huli. Tanong ni Lance, sabihin mo sa akin, anong lakas ng aking lolo? Sinabi ni Wang Kai, ang lolo ng Second Young Master ay isang malakas na huling yugto ng Celestial Unity Realm. Ang lola ng Second Young Master ay isang malakas na kalagitnaan ng yugto ng Celestial Unity Realm, ang ama ng Second Young Master ay nasa maagang yugto ng Unity Realm, at ang ina ng pangalawang Young Master ay nasa tuktok ng Innate Great Perfection. Ang kapatid ng Second Young Master ay nasa ikalawang antas ng Innate Great Perfection. Oh, mukhang malakas iyon. Medyo nagulat si Lance, dahil ang lolo ng pagkakakilanlang ito ang unang eksperto, kung gayon ang huling yugto ng Unity Realm ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa memorya na ito, nang hindi inaasahan. Kung ganoon, paano naman ako?
Ikalawang Young Master, wala kang anumang talento sa paglilinang, kaya't ang lakas ay napakahina, kaya ang pamilya ay bulag sa anumang ginagawa mo at tumatangging tretuhin ka ng masama. Naiintindihan. Nakita ni Lance ang sarili niyang chi, at sigurado, hindi ito malakas, ngunit isa lamang siyang panloob na gate. Tumingin muli si Lance sa tagasunod at nagulat, ang tagasunod na ito ay talagang isang malakas na likas na tao. Sa lalong madaling panahon, sa pamilya Song. Dahil tulog na ang lahat, bumalik si Lance sa kanyang silid at natulog na rin, ngunit sa kabutihang palad, kasama si Wang Kai sa pangunguna, nagmadali si Lance at, sa paggamit ni Lance ng Oyayi, kailangang maging magaling si Wang Kai at sabihin ang lahat. Sige, Wang Kai, matulog ka na rin sa kwarto mo. Nakita ni Lance na si Lance ay matutulog sa parehong kwarto niya, kaya pinalayas niya ito. Second Young Master, lagi akong natutulog sa iisang kwarto mo ah. Bakit gusto mong matulog sa iisang kwarto? Ang pangalawang Young Master, ang utos ng Master, dahil ang pangalawang Young Master ay gumawa ng lahat ng uri ng masamang bagay at nawala ang kanyang birtud, magkakaroon siya ng maraming kalaban. Dati, may mga taong gustong patayin ang pangalawang Young Master habang siya ay natutulog. Kaya, mula noon, pinatulog ako ng guro sa parehong silid ng pangalawang Young Master, at hanggat ang tao ay hindi hihigit sa aking lakas, imposibleng patayin ang pangalawang Young Master, at kung ang taong higit sa akin ang lakas, tiyak na makapangyarihan siya, at tiyak na magiging kapansin-pansin kapag pumasok siya sa pamilya ng Song. Oh, ganun ba? Ha? Hindi na kailangan ngayong gabi, bumalik ka na sa kwarto mo. Sige. Sigurado akong magiging maayos ito, pangalawang Young Master, pagkatapos ay aalis na ako, magandang gabi. Magandang gabi. Sa sandaling ito, sa isang restaurant na halos 1,000 metro ang layo, isang lalaki ang nakatitig sa silid ni Lance. Sa sandaling iyon, sinabi ng taong nakatitig, tingnan mo, umalis na ang gwardya na iyon mula kay Raul Sang, parang hindi sila natutulog ngayong gabi. Pagkatapos, 3 tao ang nagsama-sama upang tingnan, kasama ang isang nakatitig lang, 2 lalaki at 2 babae. Sa wakas ay nagkaroon na kami ng pagkakataon na gawin ito. Ang sabi ng isa sa mga babae sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, ang babae ay napakaganda tingnan, ngunit, sa isang nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata kay Lance, tila galit na galit siya sa kanya. Sabi ng isa pang lalaki, 2 buwan na kaming nagtago dito, at sa wakas nakahanap na kami ng pagkakataon na patayin ang magnanakaw ng asong ito, mabilis, maghanda, kumilos ngayong gabi, siguraduhing magtagumpay. Well, siguraduhin mong magtagumpay, ipaghiganti mo si Lola Yang, itong kantang Shaolo, kung hindi siya umasa sa kanyang pamilya, wala siya, kung wala siyang likas na bantay sa kanyang tabi, siya ay tinadtad hanggang mamatay sa angkalye. Sige, putulin mo na ang kalokohan. Sabihin, aksyon, nagbabalat kayo kami bilang mga gwardya at pumasok sa pamilya ng Song, ang momentum na mayroon kami ay hindi makakaakit ng atensyon ng ilang Unity Realm powerhouses sa pamilya ng Song. Mabuti. Sa sandaling ito, walang ideya si Lance na may darating na pumatay sa kanya, syempre, mismong si Raul Sang ang pinaslang, at walang kinalaman kay Lance, ngunit sa kasamaang palad, si Lance ang sumangkop sa katawan ni Raul Sang. Nakahiga si Lance sa kanyang kama, iniisip sa kanyang puso, bukas, pupunta ako sa Chinju Pavilion, at hindi ko alam kung matagumpay akong makapasok sa Chinju Pavilion para matuto ng healing arts, at ako hindi ko alam kung gaano kalakas ang healing arts para sa may-ari ng Chinju Pavilion. Sinabi ni Jin Dawis ng Changxia Village na malayong nahihigitin nito ang mundo sa labas, at sigurado ako kung hindi, ngunit umaasa ako na sa pagkakataong ito ay makakapasok na ako. At hilingin na matupad ang aking hiling, maayos na mapabuti ang aking pamamaraan sa pagpapagaling, at matagumpay na mailigtas si Sally mula sa kamatayan. Wala nang ibang inisip si Lance, inihagis na niya ngayon ang kanyang buong puso at kaluluwa sa kanyang healing art, wala na siyang oras. Sa sandaling ito, narinig ni Lance ang paggalaw sa labas. May tao ba talaga dito para pumatay sa akin? No way! Kapag hindi natulog si Wang Kai dito, may darating agad para patayin ako, hehe, kung gaano kagalit itong Raul Sang.
Do you have any worries? Slight smile lang. Tamang-tama, sa loob ng ilang paghinga, biglang bumukas ang bintana, pagkatapos ay isang figure ang biglang pumasok, dumiretso sa kama ni Lance. Gayunpaman, hindi kaagad nakareact si Lance, dahil sa lakas ni Lance, maaari niyang mapatay ang kabilang partido sa huling sandali. Huwag kang gagalaw. Sa sumunod na sandali, isang kutsilyo ang inilagay sa leeg ni Lance. Bigla ding may ilang tao sa silid, 2 lalaki at 2 babae, kasama nila, ang may hawak na kutsilyo sa leeg ni Lance ay isang babae, at ang babae ay napakaganda, slim at kaakit-akit. Gayunpaman, ang paraan pagtingin niya kay Lance ay nakakatakot, na parang gusto niyang kainin si Lance. Sino kayo? Walang pakialam na tanong ni Lance. Raul Sang? Ngayon na ang katapusan mo. Sabi ng isa sa mga lalaki. Sinabi ni Lance, hindi ba kayo mag-uulat ng inyong mga pangalan? Ang magandang babae na may hawak na kutsilyo sa leeg ni Lance ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Raul Sang, nakalimutan mo na ba kami, at kahit nakalimutan mo na kami, nakalimutan mo na ba kahit ang lola ko? Ngumiti si Lance, pasensya na, nakalimutan ko talaga, kung sino ang nagpagawa sa akin ng napakaraming masamang bagay, napakaraming hindi ko na maalala. Raul Sang, ngayon ang araw na mamatay ka. Sabi ng magandang babae. Walang tensyon si Lance, dahil sapat ang kumpiyansa ni Lance na ilabas ang kanyang likas na abstruse na enerhiya sa sandaling gawin niya ito, o magsagawa ng oyayi, o gumanti, sa madaling salita, hindi nababahala si Lance. Mamamatay siya sa kamay ng maliliit na brats na ito. Yancy, bilasan mo at putulin mo ang ulo niya. Sabi ng isang lalaki. Gayunpaman, ang magandang babae na may hawak ng kutsilyo laban kay Lance ay medyo walang magawa. Yancy, pinatay ng kontrabida na ito ang lola mo sa kalye, patayin mo na siya. Pero, ano ang pinagkaiba ng pagpatay natin ng ganoon lang sa kanya, o pipilitin natin siyang isulat ang kanyang krimen at ipadala siya sa gobyerno? Yancy, hanggal ka ba? Ang pamilya Song ay nasa Kango City gamit ang iyong kamay, ipadala siya sa opisina ng gobyerno. Patayin mo siya ng mabilis. Pagkatapos mong patayin siya, ikaw at si Ching Shu ay lilipad, maghanap ng isang lugar kung saan walang nakakaalam. Kayo, at mamuhay na parang mga immortal. Sabi ng isa pang babae. Manam. Namula ang magandang babae at masuyong tumingin sa lalaking tinatawag na King Shu. Noon lang, tumawa si Lance, gusto ninyong mabuhay na parang mga immortal, napakagandang isipin. Forget what they doing, keep on doing.